Magandang araw po sa inyong lahat. Matagal na rin akong nakikinig dito. Ako nga pala si Raul, 32 at taga Maynila. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng stepbrother ko na taga Camarines Sur. Itago na lang po natin siya sa pangalang Janelle. Lalaki po to at mas matanda po sa akin itong si Kuya Janelle ng mga ilang taon din. Biyuda na nga po yung mama niya habang biyudo naman si Papa nung maging magkakilala nga yung mga ito. Hindi pa man na ikakasal sila mama at papa ay malapit na nga kami ni kuya sa isa't isa na parang tunay ng magkapatid. Kaya naman wala kaming sekretong tinatago sa isa't isa. Mula sa mga babaeng nakilala namin hanggang sa mga babaeng alam mo na, ay talagang alam po namin. Pero ang hindi ko malilimutan sa lahat ng kuwento o sekreto ni kuya ay nung magbakasyon daw siya sa probinsya sa side ng papa niyang namatay dahil sa isang aksidente. Nagpaalam naman ako sa kanya noon bago ko ibahagi dito yung kanyang kwento. Sabi ko nga ay gusto ko lang na i-share ito sa programa ninyo at pumayag naman po ito. Basta't wag ko lang daw banggitin yung eksaktong lugar pati yung kanyang pagkakakilanlan. So yun na nga po. Bago daw mamatay yung isang uncle ni Kuya Janelle na mayaman ay nag-iwan daw ito ng malawak na ari-arian at lupa sa kanilang probinsya. Hinati-hati daw yun ng mga magkakapatid na nabubuhay pa. At yung mga kapatid nilang yumao na tulad nga ng papa ni Kuya Janelle ay diretsyong mamanahin ng anak yung lupa at ari-arian. Kaya nga rin daw siya nagpunta doon upang mapirmahan daw yung ilang dokumento at mga papeles para sa kanyang parte. Dahil bakasyon naman daw noon sa eskwela ay minabuti nga niya noon na doon na muna magpalipas ng ilan pang mga araw para na rin makilala niya ng lubos yung kanyang mga kaanak sa side ng kanyang papa. Dahil wala pang bahay na matutuluyan o mapagpapahingahan ay minabuti na munang makituloy ni kuya sa isang kaanak nila na may malawak na lupa. Itago na lang po natin yung uncle niya sa pangalang Nestor. Ayon kay kuya ay itong si Uncle Nestor daw yung pinakapanganay nila sa pamilya at may pinakamalaking parte sa lupa. Halos kalahati daw ng lupa nito ay palayan at kuprahan o niyugan. Tapos yung kabilang side daw ay ginawa nilang taniman ng mais at kamote. Sa tuwing mag-iinuman daw silang magpipinsan, ay doon na nga sila nagtutungo sa bukid dahil maganda daw yung kubong ipinatayo doon ng Uncle Nestor nito, na kumpleto rin daw sa mga gamit. Meron pang araw television kaya naman willing-willy sila doon na magpalipas ng oras. Inabot nga raw siya ng mga isang buwan na sa stay niya doon. At sa loob ng isang buwan na iyon ay puro inom daw at pagpapakasaya yung kanilang ginagawa. Isang gabi habang nagiinuman daw sila ng mga pinsan na trabahador doon sa palayan, ay may nagbabala daw sa kanila na magdobli ingat lalo na nga sa gabi. Huwag na daw silang lumabas ng kubo kung hindi naman daw importante yung gagawin. At ipagpabukas na lang daw. Mahirap na raw yung sitwasyon at baka mapano pa nga sila. Ayon doon sa trabahador nilang nagbabala, ay may gumagala daw na aswang sa bukid. Ilan sa mga kasama nila ang nakakita at nakaalam ng tungkol dito. Kaya naman nag-iingat nga yung lahat noon. Akala ni Kuya Janelle ay tinatakot o binibiro lang daw siya nung mga kainuman nilang trabahador. Dahil halos araw-araw na raw silang nagiinuman kung gabi. Pero bilang laki nga sa Maynila ay hindi raw niya inintindi at binaliwala yung mga kwento ng mga kainuman nito. Maghating gabi na nga noon nung matapos sila sa kanilang pag-iinom at magpaalam nga kay kuya yung mga pinsan niya at yung mga trabahador nilang lasing na. Bali 3 na lamang daw silang magpipinsan na natulog sa loob ng kubo. Habang nasa kasarapan nga raw ng tulog yung 2 pinsan ni kuya, ay paikot-ikot lang daw siya sa banig dahil hindi nga raw siya makatulog sa hindi rin niya malamang kadahilanan. Parang hindi rin daw tumama sa kanya yung kanilang iniinom na alak nung gabing yon. Dahil sa pag-aakalang nabitin lang siya sa inom ay muli daw siyang kumuha ng beer noon at lumabas upang magmuni-muni habang umiinom noon. Dala daw niya yung flashlight at itak na kanyang ginagamit pantabas ng damo. Malamig daw yung hangin ng mga sandaling yon kaya sarap na sarap daw siya sa paglagok ng serbesa. Habang patuloy siya sa pagmamasid sa madilim na kapaligiran, ay napakunot na lamang daw ng noo si kuya nang makita niya na tila ba yumuyugyog yung isang puno ng nyog. Noong una ay hindi lang daw niya pinansin muna at hinayaan na lang pero matapos raw niya yung isang bote
at matanawa na tuloy pa rin sa pagyugyog yung puno, ay dito na nga raw siya tumayo at naglakad papalapit upang alamin kung ano nga bang nangyayari. Hindi naman daw ganun kalayo yung puno sa mismong kubo kaya mabilis nga lang daw niya itong narating. Paghawi daw ni kuya ng kumpol ng mga halaman, ay ganoon na lang daw yung gulat niya nang magsiliparan yung napakaraming ibon na tila ba nabulabog nito. Tawa raw siya ng tawa noon dahil akala nga niya kung ano na. Yun pala, ay gawa lang malamang yun ng kanyang malikot na imahinasyon at mga ibong panggabi lang yung naroon. Tumalikod na raw si Kuya Janelle noon at aalis na nga sana nang biglang yumugyog na naman daw yung nag-iisang puno ng nyog na isang di pa lang daw yung layo sa kanya. Sa puntong yun daw ay dito na nga siya inakyatan ng matinding kilabot. Hindi daw niya direktang matignan yung itaas ng puno. Nagdadalawang isip raw siya sa takot na baka may makita nga siyang kung ano doon kapag kanyang tinignan. Pinilit daw niyang mahakbang yung kanyang mga paa, pero para daw nakapako yung mga ito sa lupa at hindi nga niya ito maigalaw. Talagang natigilan daw siya sa kanyang kinatatayuan habang pinagpapawisan na at kinikilabutan. Maya-maya lang daw ay may bubagsak na isang nilalang mula sa puno ng nyog. Nakaluhod daw ito nung una at hindi niya masyadong maaninag dahil sa kadiliman ng paligid. Pero nung mahawi nga yung makapal na ulap sa langit at bumukal yung liwanag mula sa buwan, ay dito na nga raw niya nasilayan ang nakakatakot na itsura ng isang matandang babae. Payat raw at mabuto daw yung pangangatawan nito na para bang may mga patusok-tusok sa kanyang katawan na hindi nga niya maintindihan. Labis raw yung takot niya ng mga sandaling yon, lalo na nga't sinisimula na siyang singut-singutin ng matandang babaeng yon. Habang ginagawa raw yun sa kanya ng nilalang, ay halos mawalan daw siya ng ulirat nang ibinuka daw nito ang napakaluwang nitong bunganga na napapalibutan ng sandamakmak na mga ngipin na iba't ibang haba talas. Nung mga sandaling yon daw, doon na nga raw niya naisipang umusal ng panalangin sa Panginoon. Dahil alam nga niya na yun na lang din yung kanyang magagawa upang mailigtas siya sa ganon kadelikadong sitwasyon. Nung parang sasakmalin na nga raw ng nilalang yung kanyang leeg, ay dito na nga raw siya nagsimulang maluha dahil unti-unti nang pumapasok sa isip niya yung mga huling sandali niya sa lupa. Mga masasayang memorya, pati na rin yung mga mahal sa buhay. Alam nga niyang baka yun na yung kanyang katapusan. Tinanggap na nga raw ni Kuya Janelle noon nang maluwag sa kanyang loob ang kamatayang nagbabad siya. Dumadaplis na raw yung mga ngipin ng aswang noon sa balikat at leeg ni Kuya. Pero parang pinaglalaroan pa raw siya nito. Hanggang sa biglang matigilan daw yung nilalang dahil sa ingay ng mga taong dumaraan. Ganon daw talaga sa probinsya. Maagang natutulog yung mga tao at maaga rin kung gumising. At marami ring mga tao na kahit 10 oras pa ay galing pa sa pangingisda at kung ano-anong mga bagay, gaya ng pagsusugal sa lamay at pag-iinuman. Nang mapagtanto nga ni Kuya na oportunidad na ito para makaligtas siya sa kamay ng nilalang na yun, pinilit na raw niyang kumilos at sumigaw upang makahingi ng tulong na kanina nga hindi raw niya magawa dahil bago yon hindi talaga siya makakilos na parang may ginawa sa kanya yung nilalang na yon. Mahirap daw nung una. Pero ginawa nga niya ang lahat ng kanyang makakaya upang muling makagalaw. Matapos nga yung ilang ulit na pagtatangka, ay nagawa daw niyang makasigaw ng tulong noon. Nang marinig daw ng mga magsasakang dumaraan yung sigaw ni Kuya, ay dito na nga raw sila nagsimulang maghanap kung nasaan nga ba yung nanghihingi ng tulong. Sa puntong yun daw ay nakita ni Kuya na parang nag-aalangan na nga yung nilalang. Naalerto na rin daw ito at dali-dali raw siyang itinulak. Dahilan upang matumba nga si Kuya tumandusay. Iyak daw siya ng iyak noon nang naabutan siya ng mga magsasakang nahingian nga niya ng tulong. Muntik pa nga raw siyang maitak ng mga ito dahil sa pag-aakalang siya nga yung aswang na nanggagambala doon. Mabuti na lang daw at nasabi niya yung pangalan ng kanyang tito, kaya raw siya nakilala. Lubos nga yung pasasalamat ni Kuya Janelle doon sa grupo ng mga magsasakang tumulong sa kanya. Sinubukan din daw na tugisin ng mga ito yung sinasabi niyang aswang na muntik ng mangbiktima sa kanya. Ginaluga daw nila yung paligid at mga puno na maaari nitong pagtaguan ngunit bigo nga silang mahanap yung nilalang.
Ang tangi lang nilang nakita yung mga bakas nito at mga malansang amoy sa mga halamang dinaanan nito. Iniyati daw ng mga ito si kuya noon sa kubo at ginising nga yung dalawang pinsan niya upang ipaalam yung mga nangyayari sa kanya. Bago umalis yung mga magsasakang tumulong kay kuya, ay lubos raw niya silang pinasalamatan dahil sa pagtulong na kanilang ginawa. Kinabukasan ay napakabilis raw na kumalat ng balita tungkol sa mga nangyayari kagabi kay kuya. Maging sa mga kaanak daw niya doon ay nakarating din yung kwentong yon. Ilan nga sa mga kaanak niya ay lubos na nag-alala at personal pa nga raw siyang pinuntahan doon sa kubo upang kamustahin at alamin yung kanyang lagay. Masayang masaya daw siya noon dahil pakiramdam niya ay napaka-importante niya para sa kanyang mga kaanak. Nung papalis na raw yung isang tita nito na nagngangalang Irma, ay halos mahintakutan daw siya nang makita yung kasama nitong matandang babae. Ganon na ganon daw kasi yung itsura ng aswang na kanyang nakaengkwentro. Talagang may paghawig daw. Malabo nga raw na magkamali siya dahil sa talagang natandaan daw niya yung mukha nito. Kaya dali-dali nga raw siyang lumapit sa ilang kaanak na naroon upang mag-usisa. At doon nga ay napag-alaman niya na yung matandang babae pa lang yon ay walang iba kundi biyenan ng kanyang tita Irma. Wala pa raw itong 2 buwan sa lugar nila at medyo masungit daw ito kung umasta. Ayon naman sa pinsan ni Kuya Janel, wala daw kumakausap sa matandang yon dahil may kawirduhan daw yung mga kilos nun at palamura. Konting pagkakamali lang daw ay mabilis raw itong magalit. Pinagpapasensyahan na lang daw nila dahil matanda na nga ito at bilang pagrespeto na rin sa kanilang tita Irma. Pinakatitigan nga ito ni Kuya Janel habang papalayo sila sa bahay kubo. Bago pa daw ito tuluyang mawala sa kanyang paningin, ay isang kahindik-hindik na tingin daw yung iniwan nito kay kuya na talaga namang nagpakilabot sa kanya. Parang pinapabati daw nito na kapag hindi pa siya umalis doon sa gabing paparating, ay hindi na nga siya bubuhayin o bibigyan pa ng pagkakataon. Kaya mga 3:00 daw ng hapon noon nang magpaalam ng araw si kuya sa kanyang mga kaanak. Ayaw pa raw sana siyang pauwiin ng mga ito. Pero naging mapilit daw si kuya at kung ano-anong dahilan daw yung kanyang ginawa upang payagan na nga siya ng mga ito. Kinalaunan ay pumayag rin daw sila sa pangako ni kuya na babalik na lang siya sa ibang mga araw. Ilang buwang kinimkim ni kuya yung kwentong ito sa amin. Hanggang sa dumating na nga yung puntong ikwento niya ito nung nag-iinuman kaming magbabarkada. Alam kong totoo yung kwentong yon tungkol sa aswang dahil kilala kong matapang yung kuya ko at hindi basta-bastang magpapasindak kung kani-kanino. Ngunit yung takot niya habang binabahagi ito sa amin noon ay may tuturing kong sapat na upang maniwala ako. Nanginginig pa rin po siya noon lalo na yung kamay niya habang nagkukwento. Halatang kinikilabutan pa rin po ito. Sa kasalukuyan po, ay doon na nga naninirahan si kuya sa probinsya ng yumao niyang ama. Kasama yung kanyang mag-iina at okay naman po yung lahat. Ito po yung kuwento niya. At dito ko na rin tatapusin ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga makikinig dito. Siyempre lalong-lalo na sa ating narrator na nagbigay sa akin ng pagkakataon na makuwento ito. Paalam sa lahat at mag-iingat po kayo.